Okay, so ito yung unang beses na naglabas ang Tecno ng phone na may Ultra at mukhang sinagad talaga nila. MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 144Hz AMOLED display, gandang design na may matching accessories, malaking battery, mabilis na charging speed, may wireless charging, dual speakers at 108 megapixel camera sa promo price na 12,999 pesos. Sobrang lupit na naman ang promo price para sa specs na yan. Pero syempre, pag-uusapan pa rin natin yung parehong pros and cons. Maganda ba talaga? Panalo ba sa presyo? Kaya ka bang ipanalo kahit na same lang yung gaming skills mo? Pag-usapan natin. Start na muna tayo sa design at build ng phone. Sobrang cool din kasing tignan. Ito yung interstellar spaceship design nila. Nagandahan ako sa totoo lang. Futuristic looks na at the same time ang linis. Triangular yung camera layout. Yung power lock button natin dyan may orange accent din. Meron nga rin palang kulay black sakaling mas trip nyo yun. Ako mas trip ko tong puti. Parang mas litaw yung design niya dito. And bagay na bagay din sa orange accents niya. Also yung team ng iOS ngayon, terno rin dito. Mamaya pag-uusapan pa natin yung software experience, but in terms of looks, wallpapers, icons, widgets, font style, even the animations, terno lahat, and sobrang na-appreciate ko yan. Terno, 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 terno. Ikaw na lang yung walang Joke lang. Yung mga accessories para dito, ganun din. Eto, meron tayong wireless power bank na match sa interstellar spaceship design nila. Magnetic din yan, so pwede rin nating idikit dito sa clear case na meron na ring built-in magnet ring. So eto, makikita nyo na charging siya wirelessly. At ang kinaganda pa, meron din silang ino-offer na magnetic plates na pwede rin nating idikit sa case para bagu-baguhin yung looks ng phone. So, kung isa ka rin sa mga tao na hindi marunong makontento sa isa at gusto ng paiba-iba, bagay na bagay sa ito. Also, isa rin sa mga agaw pansin dito yung status light. Mini LEDs to na nakapalibot sa camera module na pwede nating magamit bilang notification LEDs. Halimbawang may natawag sa'yo, may nag-text sa'yo, pwede rin for timer o di kaya habang nagpapatugtog ka. Tapos nakataob yung phone mo, pwede rin yung volume indicator. Honestly, nothing phones ang naaalala ko dito. Hawig talaga siya ng glyph interface. Personally, alam nyo naman na hindi ko gaanong nagagamit yung mga ganitong pailaw sa phones. More on gimmick siya para sa akin. Pero syempre, depende pa rin yan sa gagamit. Pwedeng maging useful sa inyo. At ang ending kasi, kahit maging gimmick din yan para sa'yo, panalo pa rin na meron tayong ganitong feature sa ganitong presyuhan. Sa build naman, plastic back and plastic frame lang tayo as expected. To be fair, mukhang glass yung likod, mukhang mamahalin. May Corning Gorilla Glass 7 eye protection para sa display at IP64 rated na rin for dust and water resistance. Medyo makapal nga lang siya ng konti na understandable naman dahil nga sa malaking battery capacity. Speaking of battery, pag-usapan na natin yan. Alam naman natin na pag POVA series ng Tecno, matataas yung battery capacity niyan at ganun pa rin dito, 6,000 mAh battery yung meron na mas angat talaga kumpara sa ibang mga phones sa ganitong segment. However, sa PC Mark battery test, hindi pa rin siya yung super kunat na battery talaga. Nasa 11 hours na screen on time yung nakuha ko dyan na hindi na rin naman masama. Yung Infinix GT30 Pro kasi, di ba, nasa 9 hours plus lang din. Though, syempre, mas maganda kung ma-optimize pa rin to ng Tecno sa mga susunod na updates. Para din maging makunat talaga yung 6,000 mAh battery nila. Sa ngayon kasi, saktuhan lang din para sa isang buong araw na gamitan. Hindi siya ganong kakunat, pero hindi rin naman kasing bilis maubos ng pasensya ko. Ngayon, in terms of charging features naman, bawing-bawi sila. 70 watts na fast charging kapag wired at nung inurasan ko, 45 minutes lang yung inabot from 10 to 100%. Hindi ko pa tinurn on yung hyper mode nun, so pwedeng mas mabilis pa. Bypass charging para sa mga gamers meron din. And yung 30 watt wireless charging nga na sobrang bihira lang nating makita sa ganitong presyuhan, big plus din para sa akin. Alam ko naman na hindi lahat fan ng wireless charging. Mas umiinit yung battery natin kapag ganyan, pero for the experience din kasi, promo price natin dito less than 13K lang, tapos may wireless charging ka na. So, hindi ko mahanap yung rason para ireklamo pa tong extra feature na to. Lalo na sa akin kasi gumagamit din talaga ako ng wireless chargers pag halimbawang alam ko na nasa bahay or nasa office lang naman ako buong araw. Yung tipong hindi naman ako nagmamadaling mag-charge, nilalagay ko na lang yung phone ko sa wireless charger. Saka kung ayaw mo naman gamitin, di wag, di ba? May pilitan ba? Huwag kayo iiyak.
Next naman natin, isang panlaban din ng phone na to. 6.67 inches AMOLED display na may 1.5K resolution and up to 144Hz na screen refresh rate. Side bezels natin dyan, manipis lang, and sa experience ko dito, solid din sa halos lahat. Pag nagna-Netflix ako, nanonood ako ng anime, dito ko pinanood yung Season 2 ng Windbreaker. Tingkad ng kulay, gandang panooran ng videos. Syempre, naka-Widevine L1 na rin. Yung dual speakers natin dyan, goods din. Hindi siya yung super ganda na parang flagship level na speaker, syempre, but good enough na rin para maging maganda yung experience natin pag may mga pinapanood tayo. Yung brightness naman, sobra-sobra sa akin to kung indoors lang. Usually, nasa 50% pababa lang yung brightness ko dyan. And pag lalabas ako, wala rin naman problema. Visible display pa rin kahit maaraw. Yung 144Hz refresh rate naman, well, usually 120Hz pa rin to by default. Pili lang din kasi yung mga apps na may support for 144Hz. So, ang kinaganda naman, kung gusto mo talagang maabot yung 144Hz, pwede kang pumunta sa screen refresh rate settings, set mo yan sa high, tapos dito sa customize app refresh rate, makikita mo na rin kaagad yung mga applications na may support sa 144Hz. Plus, pwede mo ring iset yung iba, like halimbawa, gusto mo 60Hz lang dito sa Google Chrome, etc. etc. Tsaka mabilis nga lang din palang bumababa to sa 60Hz kapag wala ng motion sa screen, na goods naman to save battery life. 2160Hz yung instant touch sampling rate. So goods din pagdating sa responsiveness ng screen kapag gaming tayo. Pakita ko na rin na kapag nag-unlock ako dito sa may in-display fingerprint scanner, mabilis lang din at wala akong problema dyan. Yung haptic feedback nga lang ang hindi kagandahan kahit pa sa ganitong price. Okay naman pero hindi ganong karamdam at hindi siya yung malutong na vibration kapag nagta-type ako. Okay, so para naman sa usapang performance, for sure, ito yung inaantay nyo. Kung casual user ka lang, tipong hindi ka naman hardcore gamer, pero syempre, gusto mo pa rin na mabilis yung phone mo, hindi laggy, smooth lang, yung pwede kang mag-multitask at hindi nahihirapan sa mga everyday apps natin like Facebook, Gmail, YouTube, Viber, at iba pa, sobrang goods na nito para sa'yo. Maganda yung performance ng phone. Again, MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yung chipset. Malaki din yung RAM and storage. Yung iOS 15 based on Android 15 natin dito, parang ang gaan lang din. Madali lang gamitin, madaling makasanayan at maraming features. Software update policy naman nila, 2 major Android upgrades and 3 years na security patches. Hindi na masama para sa ganitong presyo, but may mga kakompetensya na rin kasi na nag-o-offer ng mas matagal pa. Actually, unti-unti na nga rin nating nakikita na ini-improve na ng iba't ibang mga brands yung update policy nila. Also, kung titignan natin yung mga previous phones ng Tecno, hindi rin sila madalas magbigay ng updates. So, sana lang talaga ma-improve pa nila tong bagay na to. Ngayon, kung usapang gaming naman, well, unang-una, ang Tutu benchmark score natin dito ay more than 1.4 million din. So, pang malakasang level na rin talaga. Mobile Legends, may ultra settings tayo dito and nakakuha ako ng 119 FPS on average. Very smooth, no lags, walang problema as expected sa ganitong klase ng phone. Call of Duty Mobile, sinubukan ko rin syempre. Ito yung available na settings. Hanggang 90 FPS yung limit natin dyan and 89 FPS yung nakuha kong average sa parehong multiplayer and VR mode. No delays din sa gyro sakaling ginagamit nyo. Sa HOK naman, ito yung settings natin. Very smooth din. Walang problema dyan, kayang-kaya. Hindi lang talaga ako marunong kaya ganyan. Tapos sa Genshin Impact naman, hinayaan ko na lang to sa medium preset. 53 FPS yung nakuha kong average dito, which is very playable at hindi na rin talaga masama para sa presyong babayaran natin. However, may mga dapat pa rin kayong malaman. Bale, 30 minutes of gaming yung testing ko dito and sa first few minutes, pumapalo-palo pa tayo ng 60 FPS. Around 10 minutes, uminit na yung phone. Umabot tayo dyan ng 48 degrees Celsius. So, tulad lang din sa karamihan ng mga performance-centric phones ngayon, umiinit din to sa mga demanding na titles. Highly recommended ko talaga yung mga magagandang phone coolers kapag ganito yung lalaruin nyo. Ilalagay ko na lang din sa description yung mga tested ko na para hindi na rin kayo maghanap. Ang hahanapin mo na lang, tunay na pag-ibig. Sa camera naman, meron tayong 108 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra-wide and 13 megapixel front-facing cam. Ito yung mga photos and videos na nakuha namin. Mababa lang yung expectations ko sa ganitong mga performance-centric phones, but honestly, hindi na rin masama yung mga nakuha namin dito para sa presyo. Lalo pat may 4K video recording na rin kahit pa sa front-facing camera.
Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Pova 7 Ultra. Hanggang 4K 30 FPS na tayo dito, tapos meron na ring EIS or yung Ultra Steady Mode na bihira pa nating makita sa ganitong price, lalo na sa mga performance-centric phones. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Okay, so ang SRP nitong Tecno Pova 7 Ultra ay 16,999 pesos. Last time may mga promo sila para makuha natin to ng 12,999, 13,999 at panalo talaga sa presyong yun. Kung kukuha ako, syempre maghahanap or mag-aantay-antay ako ng mga promo. So, link na lang din dyan sa may description. Pero kahit naman sa SRP, kung ikukumpara natin sa SRP din ng ibang mga phones na kakumpetensya, palag-palag pa rin. Para sa mga cons, wala tayong headphone jack and micro SD card slot na common na rin naman sa mga mid-range phones ngayong 2025. Yung pag-init sa mga graphic-intensive games, kailangan nyo ring i-take note. Dapat talaga meron tong partner na phone cooler kapag ganon. Yung battery or power consumption, sana mas ma-optimize pa para mas masulit pa natin yung 6,000 mAh battery. Tapos yung software updates naman, titignan pa natin kung magiging consistent na dito sa Ultra na phone nila. Still, solid phone pa rin to overall. Kahit yung mga design at accessories sobrang panalo kasi makikita mo talaga na pinag-isipan. Bonus pa dyan yung LEDs. Sulit yung performance para sa ganitong presyuhan. RAM and storage, malaki na rin. Maganda yung display at speakers. Decent camera performance. Mabilis mag-charge. Tapos meron pang bypass at wireless charging. Legit na umaapaw sa features tong Pova 7 Ultra. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Link sa description para sa mga interesado. Kung naghahanap ka ng gaming tablet, magugustuhan mo to. At para sa iba pang mga phones ng Tecno, click mo lang to.